Amen. Amen. Praise God po. I-share ko lang po yung ating PowerPoint. Amen. Thank you, Jesus. Nag-appear na po ba sa screen niya? Ang ating pag-aaralan. So, mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. So, dadako na po muli tayo sa ating pag-aaral or Bible study for tonight. So, ihanda na po natin ang ating mga puso at isipan sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. So, kung maaalala po natin, yung last week na topic nga po natin is about kay Prophet Jonah and the great fish. So, yung nalaman nga po natin, yung naging karanasan ni Prophet Jonah nung sumaway po siya sa utos ng ating Panginoon na yun nga po, nilamon nga po siya ng isang great fish. So, ito nga po yung naging consequence ng kanyang pag-disobey nga po kay Lord. But then, bandang huli nga po is nag-submit din siya sa mission ng Panginoon na binigay sa kanya. So, at ang naging resulta nga po nito is yung repentance nga po ng isang buong bayan ng Ninive. So, yun po yung consequence nung sumunod na po siya sa ating Panginoon. So, yun nga po, ganun din po sa atin, yung kapag ka nag-o-obey po tayo sa ating Panginoon, tulad na nga lang po nitong ating pagba-Bible study rin po, and then ina-encourage nga po natin ang ating mga kapamilya. So magre-resulta rin po ito sa magandang resulta kasi po yung will po ng Panginoon ang sinusunod natin. So minsan, wag po tayong panghihinaan ng loob kung kakaunti po tayo. Our labor in the Lord is not in vain pa rin po. So God will help us to grow this house church nga po. So yun nga po ang encouragement din po sa atin na wag po tayong panghinaan ng loob. Mag-continue lang po tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. So, and yun nga po, sa ating buhay nga po na every action din po is may kaakibat itong consequences nga po. So, pag hindi po tayo nag-obey sa command ng ating Panginoon, yun nga po, may consequence. But then, ayaw naman ni Lord din na mag-suffer tayo habang namumuhay po tayo dito sa mundo. Kaya, yun nga po, nandito nga po yung Word of God upang maging guide. Upang maging guide nga po natin habang po tayo ay nandito sa mundo. So may mga warnings and promises ang ating Panginoon po sa atin. And then kung makikita nyo po rito sa picture, yung ating pong pag-aaralan ngayon, yung topic po natin is about kay Zacchaeus po, the tax collector, the chief tax collector. So alam ko po, familiar po kayo sa nito ni Zacchaeus. So characters sa Bible. So last week nga po, di ba, yung character natin ni si Jonah. Ngayon po is about kay Zacchaeus nga po sa New Testament. So ang scriptural passage po natin is matatagpuan sa Book of Luke, chapter 19, verses 1 to 10 po. So basahin ko po ang ating text. So Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. So mayaman daw po si Zacchaeus and siya daw po ay isang chief tax collector. Sa verse 3 po, he wanted to see Jesus was. But because he was short, he could not see over the crowd. So ang description rin po is maliit daw siya. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, so sinabi sa atin ng ating Panginoon, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So
he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, "He has gone to be the guest of a sinner." But Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." And Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and save the lost." Amen. So, papuri po sa pagkabasa ng salita nating Panginoon. Bago po tayo magpatuloy is manalangin po muna tayo for guidance and wisdom sa ating Panginoon. Let us pray po. Our Father in heaven, we praise you, we glorify your name, O Father God. Lord, maraming salamat nga po muli sa araw na ito, O Lord God, na binigay niyo nga po sa amin, O Lord. And Lord, thank you nga po for gathering us na upang manalangin at pagbulay-bulayan nga po muli ang inyong mga salita, O Father God. And Lord, open our spiritual hearts, our spiritual ears nga po, maging attentive nga po kami sa pakikinig nga po ng inyong mga salita. Give us alert mind nga rin po. Gabayan nga po kami ng banal na espiritu habang kami nga po ay nag-aaral ng inyong mga salita at may marema nga po, Lord God, sa aming mga puso at isipan, O Lord. And Lord, gamitin nyo nga lang po ako bilang daluyan, O Lord. Ikaw nga po ang aking maitaas, ang aking aming mapapurihan nga po at masamba nga po, Father God. Lord, maraming salamat nga po sa opportunity na ito na patuloy nyo nga po kaming ginagamit, O Lord God. Lord, maraming salamat nga po, Father God, na Lord, nandito nga po kami upang magpagamit at Lord, patuloy nyo nga po kaming i-guide upang mag-grow nga po kami spiritually and mag-grow nga rin po itong aming house church nga po, Lord God. Yes, Lord, maraming salamat nga po sa inyong mga encouragement nga po sa amin na our labor in you is not in vain nga po, Lord God. Lord, maraming salamat po. Ito nga po aming dalangin in Jesus' mighty name, with the guidance and by the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. So, yun nga po, ang ating pong topic is about kay Zacchaeus. So, yun nga po, ang ating pong Panginoon daw po is napadaan sa bayan ng Jericho. So, yung Jericho po, yung sa na-research ko po is, yung bayan po ng Jericho is malapit daw po siya sa Jordan River. So, yun po yung na-research ko, yung bayan ng Jericho. Near Jordan River daw po. At may isa nga pong maliit na lalaki na nagngangalang Zacchaeus. So si Zacchaeus daw po is isang chief tax collector and was wealthy. So mayaman nga po si Zacchaeus. And then at gusto niya nga pong makita raw ang ating Panginoong Jesus. Subalit, maliit nga po siya. Yung nga po, he was short, he could not see. So, yung average height daw po sa lugar nila is 5'5". Ano yung average height dun sa na-research ko. So, ang description sa kanya, maliit, means maybe below, 5 foot. So, below 5 foot siya yung si Zacchaeus. So, yun nga po. And then, umakyat nga, hindi nga daw po niya makita pagdadaan ng ating Panginoon. So, ang ginawa niya nga po is, umakyat daw po siya sa sycamore, fig tree. At sa pagtapat nga po ng ating Panginoon sa kanya, tinawag niya nga po si Zacchaeus at sinabi nga po ng ating Panginoon na, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house. So doon daw po tutuloy
ang ating Panginoon sa bahay ni Zacchaeus. And then, bumaba nga po si Zacchaeus at winelcome niya nga po ng may, kumbaga, gladly, may kagalakan ng ating Panginoon. And then, yung mga tao or yung crowd na nandun, bigla na lang silang may sinabi na, bakit ang ating Panginoon is tutuloy sa bahay ng isang makasalanan or corrupt na tax collector. Yun nga po, and then nagkaroon nga po ng change of heart si Zacchaeus that time, and then he repented nga po from all our sins at from all his sins. At nangako nga po siya na ibibigay nga po ang kalahati ng kanyang kayamanan. Yun po ang sabi niya, I give half of my possession the poor. Yung mga na cheat nga po niya, nadaya or nalamangan niya is ibibigay niya nga raw po ng 4 times of the amount yung kanyang mga nadaya or naisahan. And then our Lord Jesus declared the salvation sa bahay ni Zacchaeus dahil he sees the heart of Zacchaeus na that time he truly repented from all his sins. Amen. So, and sabi rin po sa verse 10, tong last verse, for the Son of Man came to seek and to save the lost. So, yun nga po, di ba, napag-aralan natin yung 2 weeks ago na nagpunta ang ating Panginoon dito sa mundo para upang hindi tayo i-condemn or i-judge. Bagkus he came to this world to save us because we are all sinners. So, ayun nga po yung istorya ni Zacchaeus. So, may 3 po tayong points muli sa pag-aaral tonight. So, ang first point nga po natin is seek. So, yun nga po ang sabi diyan, Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see Jesus. So dito po seeking na po si Zacchaeus. Gusto niya pong makita ang ating Panginoon kahit hindi niya pa po ito nakikita before. So naririnig niya na po ang tungkol sa ating Panginoon. So naririnig niya na po yung ginawang mga miracles ng ating Panginoon. So kaya seeking na po siya. Gusto niya ring ma-meet or makita man lang ang ating Panginoon. But then hindi niya inaakala na tutuloy pala ang ating Panginoon sa bahay niya. So yung puso niya is, dahil sa mga naririnig niya is seeking na rin siya sa ating Panginoon. Gusto niya makita ang ating Panginoon. And then yun nga po, si Zacchaeus nga po ay isang chief tax collector at mayaman nga po siya. So, di ba po kung iisipin natin, isa kang may mataas na katungkulan. Di ba pag chief tax collector ka na is mataas ang katungkulan mo, and then mayaman ka, tapos aakyat ka sa puno. So di ba po kung iisipin natin kapag may katungkulan ka at mayaman ka is aakyat ka sa isang puno upang makita ang ating Panginoong Hesus. So yung ginawa niya nga pong pag-akyat sa puno is a sign of he humbled himself in order to get close and see our Lord Jesus Christ. So talaga pong nag-effort dito si Zacchaeus. At syempre, dahil isa nga po siyang tax collector, he is outcast po siya ng society. So, yun nga po, parang automatic sa mga tao kapag na-oversee natin na kapag tax collector is na-associate po natin sila as corrupt. So, yun po ang pag-iisip ng mga tao, di ba, na kapag tax collector talaga is parang automatic is corrupt na sila. So it means nga po lahat ng tao sa Jericho is kilala nga po si Zacchaeus. And for sure lahat sila is kinamumuhian siya dahil hindi lang naman po siya isang ordinary na tax collector, siya pa nga po ay isang chief tax collector. Meaning hindi lang po bayan ng Jericho ang hawak niya. Overseer pa po siya ng ibang bayan.
And yun nga po, kung makikita nga po natin dito na kapag kung iisipin nga po natin na mataas ang katungkulan mo and then mayaman ka, then bigla kang aakyat ng puno. So hindi niya na nga po inisip yun na kung pagtatawanan siya ng mga tao kahit may katungkulan siya. So makikita po natin dito yung humbleness na ginawa nga po ni Zacchaeus, na talagang nag-effort po siya na umakyat sa puno. Masumpungan niya lang po ang ating Panginoon. So doon pa lang po is nabasa rin ng ating Panginoon yung kanyang puso, yung kanyang effort na gusto niya siyang ma-meet. And then yun nga po, matututunan nga po natin dito na in order to get close to our Lord is yun nga po, we need to humble ourselves, na kagaya nga po ng ginawa ni Zacchaeus. So hindi niya nga po inisip kung pagtatawanan siya ng tao dahil siya nga po ay umakyat sa puno, dahil nga po siya ay maliit. So hindi niya na din inisip na siya ay isang mataas na opisyal at mayaman. So we need talaga ang humbleness upang maging close tayo sa ating Panginoon. So yun na pag-aralan nga po natin about humility and humbleness, kagaya ng ating Panginoon. So for us to be able to get close sa ating Panginoon, na kagaya nga po ng ginawa ni Zacchaeus na he humble himself, para makita nga po ng ating Panginoon na sincere nga po tayo na magkaroon nga po ng relationship sa Kanya. At kapag yun nga po yung position niya nga po sa bilang isang chief tax collector, so for sure kakaunti ang magiging kaibigan niya. But our Lord Jesus Christ is a friend for all. So hindi po inisip ng Panginoon yon. Ang inisip ng Panginoon is talagang kaibiganin nga po si Zacchaeus. So siya nga po ay kaibigan din kahit ng isang outcast sa society. So he didn't mind kung tax collector at corrupt si Zacchaeus. So in-approach niya nga po si Zacchaeus na mag-i-stay nga po siya sa bahay niya. At ang response nga po ng mga tao na bakit doon mag-i-stay ang ating Panginoon sa isang corrupt na official. So dito po natin na makikita na talagang ang pag-iisip nga po ng Panginoon is far beyond sa ating pag-iisip. Di ba po, yun nga po, yung crowd ang inisip nila, bakit mag-i-stay ang ating Panginoon sa isang makasalanan or corrupt na opisyal. Pero ang iniisip ng Panginoon is, yung tao na ito is kailangan niya ng hope or ng pag-asa or ng isang kaibigan. So, ganun yung mindset ng ating Panginoon. Kung ordinaryong tao ang mag-iisip talaga, i-judge niya agad yun na makasalanan to, bakit dito mag-i-stay ang ating Panginoon. Ngunit yung mindset ng ating Panginoon is hindi ganon. Ang mindset niya is kailangan ng tao na ito ng tulong or ng hope or ng pag-asa. So dapat ganon din po yung mindset po natin, na wag po tayong easily to judge kapag po ang mindset po natin is paano tayo makakatulong sa taong ito. And so ganun po yung inisip ng ating Panginoon. Kaya yun nga po, in-approach niya nga po si Zacchaeus na mag-stay nga po siya dun sa bahay niya. So pinaramdam po ng ating Panginoon na hindi ka outcast of the society. So nandito ako bilang isang kaibigan mo. So ganun po yung parang pinaramdam ng ating Panginoon. And ang promise nga ng Panginoon nga po sa atin, di ba, na sa Jeremiah chapter 29 verse 11 na, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." So yun nga po, binigyan niya nga po ng hope si Zacchaeus, na kahit ang tingin nga po ng tao sa kanya is corrupt dahil nga po sa kanyang mga sins din. So binigyan po siya ng pag-asa ng ating Panginoon na hindi, it's not too late na magbago ka. So and that time nga po, yung ating second point is he repented from all our sins. Dahil sa na-experience niya po yung kabutihan ng ating Panginoon, is he repented. So ganun din po sa atin, di ba? Nung na-experience natin ang kabutihan ng ating Panginoon,
So talagang nag-change of heart din po tayo kagaya ni Zacchaeus na we repent from all our sins. And then yun nga po, yung tumitingin na po tayo kung yung sa grasya nga po ng ating Panginoon, yung kanya nga pong kabutihan. And ang sabi nga po rito sa ating second point na all the people saw this and began to matter. He has gone to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of nothing, I will pay back 4 times the amount." So yun nga po that time na he repented from all his sins. Nag-change of heart po siya. And nangako nga po siya na ibibigay niya ang kanyang half of possession sa mga mahihirap. At pinangako niya nga rin po sa mga taong naagrabyado niya na he will pay back 4 times the amount. So in this verse nga po, Zacchaeus repented from all his sins and he is willing or he is wholeheartedly give back to the people whatever na kailangan niyang ibigay. So meron nga rin pong isang story sa Bible na yung young rich man. Kung maaalala po natin na tinanong niya nga po ang ating Panginoong Hesus na ano ang kailangan niyang gawin to inherit the kingdom of God. Ang sagot naman ng ating Panginoon is keep my commandments. Ang sabi ng rich young man na sinusunod naman niya lahat yung command ng ating Panginoon. At nagtanong ulit siya, saan pa ako nagkukulang? At sinabi nga ng ating Panginoon na ibenta mo lahat ng iyong possession at ibigay mo sa lahat ng mahihirap. Yun nga po, at doon nalungkot yung young rich man. So, umalis nga po siya dahil sobrang daming nga po niyang possession at hindi niya kayang i-give up ito lahat. So, ang moral lesson nga po dito is our Lord Jesus wants us to love Him more than anything in this world. So, gusto niya magkaroon tayo ng desire sa mga puso na we are willing to give up everything to follow Him. So, kagaya na nga lang po ni Zacchaeus na pinaramdam niya sa ating Panginoon na yung desire niya nga po na to give back to the poor. Kung ano man po yung mga nakulimbat niya sa kanila. So, sinurrender nga po ni Zacchaeus yung kanyang puso sa ating Panginoon. So, our Lord knows the heart of Zacchaeus that time. And Zacchaeus repented that time, hindi dahil alam niyang ligtas na siya. So, hindi dahil alam niyang ligtas na siya, kaya siya nagrepent. Kundi dahil sa pina-experience sa kanya ng ating Panginoon. Na kahit nga po outcast siya ng society na inaano nga po siya ng mga tao, there is hope pa din para sa kagaya niya. At kagaya nga po natin na makasalanan. So, our Lord Jesus wants us to deny ourselves and take up our cross and follow Him. So, mababasa po natin yan sa Matthew chapter 16, verses 24 to 26. So, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? Amen. So, napakalalim po nitong verse na ito na or what it will profit a man if he gains the whole world or forfeits his soul. So, napakalalim po, di ba? So, meaning po na we do not invest in temporary things. Dahil this world nga po is just a temporary. So, sinasabi po sa atin ng Panginoon na do not invest in these temporary things. So, we need to invest in the eternal things, which is our eternal life in heaven. So, yun po yung inaano sa atin ng Panginoon dito na what will profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul. So, kailangan po is mag-focus tayo at mag-invest tayo sa mga
eternal things. Amen. So, and then ang third point po natin is after nga po, first nga po is nag-seek si Zacchaeus, nag-seek and then he repented, and then yung promise nga po ng Panginoon na today salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save for the lost. So yung third point po natin is save. So yun nga po, nabanggit nga po natin ng ating Panginoon dito na Zacchaeus daw po is a son of Abraham too. Dahil nga po siya isang Jew or isang Hudyo nga po si Zacchaeus. Siya nga po ay isang Hudyo. So yun nga po, that time our Lord declares din po yung salvation of Zacchaeus because he seeks the Lord and repented from all his sins. So ganito din po sa atin, di ba, na ang nais ng Panginoon sa atin is yung desire nga po ng puso natin na mag-seek sa Kanya and mag-repent from all our sins. So, and then sabi nga po sa Matthew chapter 7, verses 7 to 8, sabi puro na, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be opened. So yung story nga po ni Zacchaeus is one of a good example nga po na para sa atin na he seeks the Lord. He seeks the Lord by humbling himself before the Lord, and he knocks in the kingdom of heaven by repenting from all his unrighteousness. And our Lord is celebrating nga po with him by opening the door of heaven for him or for Zacchaeus. So ito nga po yung grasya ng ating Panginoon na pinapa-experience niya po sa atin na kahit gaano nga po tayo nagkasala sa Kanya, so He is greater na kaya niya tayong patawarin. And yun nga po, that I think ito nga po yung grasya na naramdaman sa Zacchaeus that time nang nakasama niya ang ating Panginoon. So yun po yung na-experience na sa Zacchaeus, na yung grace nga po ng ating Panginoon. Kaya nagkaroon nga po siya ng change of heart dito na, and then he repented that time. So dahil na-experience niya pong grace ng ating Panginoon. So sa Panginoong Jesus niya nga lang po naramdaman ito na hindi siya isang outcast. So bagkus itinuring nga po siyang kaibigan ng ating Panginoon. At in-approach nga po siya ng ating Panginoon na doon siya mag-stay sa bahay niya. At kumain sila ng sabay sa isang lamesa. Yun nga po pinaramdam ng ating Panginoon na hindi siya outcast. So ganun din po yung pinaparamdam sa atin ng Panginoon na kung ano man yung nagawa nating kasalanan is kayang-kaya niya nga po tayong patawarin. But then yun nga po, hindi to isang license to sin nga na paulit-ulit tayo magkasala. So ang gusto ng Panginoon is kapag nag-repent tayo is yun nga po, we need to change our heart na hindi na nga po natin uulitin itong ating mga kasalanan. So wag po nating gagawing license to sin na mapapatawad naman ako ng Panginoon, so patuloy pa rin ako sa pagkakasala. Ang gusto ng Panginoon is once na nagrepent na tayo is puputulin na natin yung ating kumbaga yung mga wag nating gawing parang circle of ano lang, na patuloy pa rin tayo sa cycle na patuloy pa rin, tas hihingi ng tawad, patuloy pa rin tayo sa pagkakasala na sa sin na yun, and then hihingi ng kapatawaran. So gusto ng Panginoon is yung puso natin na we need to repent, na we need to change our heart, na hindi na tayo muling uulit sa kasalanan na hiningan natin ng kapatawaran. And so ang ating pong conclusion sa ating Bible studies
when we seek relationship with Jesus, it will lead us to repentance and salvation. So yun po yung nangyari sa buhay ni Zacchaeus at ganun din po yung nangyari sa buhay natin na nagsik po tayo ng relationship with our Lord Jesus Christ. And it will lead and nag-lead nga po sa pagre-repent natin and yung salvation nga po natin. And yung challenge nga po sa atin ng ating Panginoon at yung application sa ating mga buhay. Sa Matthew 7:7-8, yun nga pong sinabi ko kanina na ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks, receive. The one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be open. So keep on seeking God lang po in our lives. And take up our cross daily and follow Him. So yun po yung challenge and application natin sa ating mga buhay na we need to seek God in our daily lives and take up our cross daily and follow Him. Amen. So dito na nga po magtatapos ang ating pag-aaral. So open na po tayo muli sa ating group discussion. Kung may share po kayo to encourage na po ang bawat isa. Para nga po ma-encourage tayo. So yun nga po, open na po ang ating group discussion na po. Amen. So praise God po. Yan po si Zacchaeus. Yeah. May question ako. Si Zacchaeus ba related kay Matthew kasi pareho silang tax collector but mas mataas ang position ni Matthew ni Zacchaeus kay Matthew? Related ba? Related. Opo. Sa ano po, wala naman pong sinabi na related po sila doon sa Bible po. Oo nga, wala nga. Pero mas mataas ang position ni Zacchaeus. Baka under niya. Opo, baka under niya si ano. Under niya sigurado. Parehas silang chip. Parehas. Baka ibang bayan. Ibang bayan po siguro yung ano ni Hindi. At saka pangalawang pareho silang pinuntahan ni Jesus sa kanilang bahay. Si Matthew, pumunta din si Jesus sa bahay ni Matthew, di ba? Opo. Saka si kay Zacchaeus din. Kaya si Lord pumupunta sa mga bahay ng mga tax collector. Ano? Makasalanan. Opo. Si Jesus Christ, bumaba mula sa langit to seek all the sinners, not those who are righteous or saint. Yung mga sinners ang kanyang target, ang kanyang mission, to seek all the sinners. Ang isang sinner na talagang kinamumuhian doon sa panahon na yun ni si Kristo ay yung prostitution, yung si Magdalene, di ba? Si Mary Magdalene na ginudge na ng mga tao na siya ay patayin sa pagbabato, pamamagitan ng pagbabato. Sinabi kay Jesus Christ, ang kasalanan nito sa Kristo. Jesus Christ dapat itong matay sa sa pamamagitan ng pagbato. Sabi naman Jesus Christ, to those who have not sinned, who not committed sin, cast the first stone, sabi niya, in Jesus Christ, sa mga tao. Nagulat sila dun sa sinabi Jesus Christ, walang makapagbato dahil lahat naman sila makasalanan. Yan. Tingnan mo nangyari kay Mary Magdalene. Hindi lang siya nag-repent ng kanyang kasalanan o nakipag-relasyon kay si Jesus Christ, kundi naging disciple pa siya. Naging disciple si Mary Magdalene. Kasama siya nung 12 disipulo ni Kristo noon Yun. Naritong kay at isa pang kinamumuhian ng mga tao ay mga tax collector. So dalawang kanyan Talagang yan ang sinasabi sa Bible Yung prostitution, yung kay Mary Magdalene, saka yung kay Zacchaeus. Ng mga makasalanan. Lahat ng tax collector. Siguro napaksapan nila, madaya sila talagang mga corrupt.
Tuloy, naalala ko yung kwan. At present times, yung mga taga-BIR, yung mga politiko na corrupt, no? Kaya yung corruption at saka yung prostitution are the oldest profession. Hindi, sabi kasi nila, prostitution lang daw ang oldest profession. Pati corruption, dahil may corruption na pala nun eh. Hanggang ngayon, sa gobyerno, lalo sa BIR. Sa BIR nga, naniniwala ako na kurap ang mga BIR official dahil ang lalaki ng mga bahay sa Pilipinas eh. Basta't malaki ang bahay, tanongin mo kung kanino. Na ano yan, happy ng ganito sa BIR. Lalaki ng bahay. Ang corruption talaga, nung panahon ni Cristo. Hindi naman profession yung corruption eh. Corruption is a habit. Pero during the Bible times pala, may corruption na eh. Hanggang ngayon, lalo sa Pilipinas. Kaya dapat itong mabasa o ma-encounter na kwan eh. Itong pinag-aaralan natin ng mga politiko at saka mga tiga-BIR. Lahat ng mga corrupt na government official, itong dapat nilang ma-encounter itong pinag-aaralan natin. Itong dapat nilang baka sakaling itong bumago sa kanila. Kasi isipin mo, nagbago si Magdalene saka si Zacchaeus dahil kay Jesus Christ. Yung bang salvation, sabi ni Lord, salvation come to this house. Is that because of Zacchaeus' humility or because of offering 1/2 of his wealth given to the poor and 4 times to the destitute? What is the Aminado naman siya. Ano po? Aminado siyang nag-change of heart po si Zacchaeus. So, hindi po nagbe-base ang ating Panginoon sa good na gagawin mo. Nag-base po siya yung change of heart ni Zacchaeus na nag-repent po siya sa kanyang mga kasalanan. Yeah, so, yun po yung resulta ng change of heart niya na yung naging result po, nag-manifest sa kanya yung kumbaga po siya. Yung paggawa niya nga po nung parang ibibigay niya naging resulta nung niya, pag-change of heart. So yung nakita po ng ating Panginoon doon is yun nga po na nag-repent nga po siya in change of heart ni Zacchaeus. So yung resulta lang po yung pagbibigay nga po niya doon sa mga possession niya nga po. Umakyat siya sa puno, no? Yung sycamore tree, ang pagkakaalam ko dyan, parang may nabasa ako, matinik yan eh, yung punong yan. Yan, yung sycamore tree. Pero walang alintanang inakyat ni Zacchaeus. Talaga in-specific po ni na sycamore fig tree yung inakyatan ni Di ba? I-search nga natin. I-search nga kung yung sycamore tree, thorny tree yan. Talagang gusto makita ni Kan, kahit na yung punong inakyat niya, punong-puno ng tinik, inakyat pa rin niya, makita lang si Jesus Christ. Talagang masidi yung kanyang damdamin na makita si Jesus Christ. Bukod sa maliit nga siya, makyat siya sa matinik na puno. Kaya tingnan mo yung mga ganitong mga tao ng panahon ni Cristo, no, na talagang kinamumuhian na ng mga tao ng kanilang gawain kagad-agad silang pinatawad ng Panginoon. Nung sila mag-repent at nagbago. Lalo si Mary Magdalene na talagang gusto na siyang patayin ng mga tao dahil sa kanyang pagiging prostitute. Ayun, bago siya nag-repent,
naging disciple pa ni Jesus Christ. Maring i-apply din natin sa ating sariling buhay yan eh. Yung ginawa ni Zacchaeus. Kasabi nga sa Bible, seek first the kingdom of God, seek first the kingdom of heaven, and its righteousness, and everything will be added to you. Yan. Si Jesus Christ is seeking all those who are lost. Pero tayo naman, kailangan, we seek also the kingdom of heaven, kingdom of God, and His righteousness. Parang ano yan, give and take. Kasi si Jesus Christ talagang nagpunta rito sa lupa galing sa langit para sa mga makasalanan. Hanggang sa ngayon. Apo, ito yung verse 10 po. For the Son of Man to seek and save the lost. Yan ang, hindi naman nagpunta si Jesus Christ dito para sa mabubuti saka sa mga santo eh. Nagpunta siya rito para sa mga makasalanan at saka sa may sakit. Kaya marami siyang pinagaling. Yan ang number 1 na ginawa ni Jesus Christ noon. Hanapin ang mga makasalanan at gamutin ang mga may sakit. Pero mapapansin niyo yung mga tao ang nila negative kaagad. Bakit nagpunta si Jesus Cristo sa bahay ni Zacchaeus na isang makasalanan, nag-judge na agad sila. Mga marites. Mga marites. Yun na nga ang mission ng ating Panginoon to seek those who are lost. Sabi nga yan sabi na nag-aaralan natin. Maaari yung araw na yun, alam na ni Jesus Christ, si Zacchaeus, ang masidhin na siya makilala, makita, at sabihin niya na siya nagbabalik loob sa Panginoon, nag-repent siya, nagsisi siya, ang kanyang kasalanan. Kaya siguro siya pinunta ni Jesus Christ. Kumain sa bahay nila. Yung mga tao nakapaligid, yung mga chismosa, mga marites naman. Lahat naman sila makasalanan. May kasalanan, bakit nila? Sabihin bakit siya pupunta si Jesus Christ sa isang taong makasalanan? Lahat naman tayo makasalanan Dapat din nila hinusagahan ng ganon si Zacchaeus saka si Jesus Christ. Pati si Jesus Christ, ginudge na nila, di ba? Okay. Ang mga tao, bakit siya pumunta sa isang makasalanan? Kaya nga po, ganun nga po ang kaibahan ng mindset ng tao sa mindset ng ating Panginoon. Oo, totoo yun. Hindi na alam, yung hinusgahan nilang makasalanan, may ano pala, meron siyang plano na siya magbagong buhay, magbaguhin ang kanyang puso. Ayan, sinabi niya kalahati ng kayamanan niya, bibigay niya sa mahihirap. Kung sino man yung mga inagrabyado niya, I will repay them 4 times. Hindi
ang kwan dyan, lubos-lubos ang kanyang pagsisisi ni Zacchaeus na talagang siya ay nagbalik loob sa Panginoon. Amen. Ano ba yung repent? Di ba balik loob yun? Nag-repent? Nagsisi. Opo. Pinagsisihan niya yung kanyang kasalanan. Kaya yung mga taong humusga sa kanya, sa kay Jesus Christ, yung mga marites na yan, bahala na sila sa buhay nila. Hanggang ngayon, marami pa naman ganyan, di ba? Yung mga nanghuhusga ng kapwa. Mga judgmental. Sino pa po ang ay idaragdag po sa ating pinag-aralan? Si Juliet. Ayun, tayo na bilang nakakilala na, hindi pa rin tayo, kumbaga, exempted dun sa katulad ng yung patuloy na pagsasaliksik sa Panginoon upang lalo tayong lumago at kasi hindi naman kasi na nakilala natin ang Panginoon na kumbaga sigurado na yung buhay natin na kung hindi tayo patuloy na magsisik sa Panginoon ay pwedeng maano pa rin tayo mahulog sa patibong ng kaaway. Kaya yun, patuloy pa rin tayo magsik upang lalo tayo maging matibay at makasunod sa kalooban ng Panginoon. Upang ang biyaya ng Panginoon ay naandon sa ating buhay. Pero Bang Nestor, wala kang relationship relasyon kay Juan sa kayo. No. Kung gawan siya ng pelikula, tatanggapin mo yung maging Juan niya para sa starring role. Gagawa ng pelikula sa kayo. Tatanggapin mo yung... No, nung high school ba ako noon, no elementary, high school na yata ako. Lagi akong tutukso na akong pidong niyo, ni tatay. Tinatawag ako ng Sakyo. Sakyo ang tawag natin, bakit Sakyo? Bakit nakakawan? Ewan ko ba? Tinatawag ako ng Sakyo nung araw. Alam mo na. Sounds like nung simba ako, elementary yata ako, high school na ako. Yung parang si Sakyo, may kanta. Sa Ilocano Ilocano kasi sa simbahan nun yung Sakyo, basit nga tao, imuli di kayo, makita na ni Hesus Kristo. Yung parang yung Sakyo, maliit. Maliit na tao. Kaya may relasyon kami sa height. Walang malaking nakakapuwing. Pati si antisan niya Sonya, tinutukso akong Sakyo. Pero yung meaning, Sakyo. meaning po ng name ni Zacchaeus nung research ko po, ang meaning ng name niya pure and innocent. So
So, Oh, ganon. kabaligtaran po niya sa pagiging corrupt niya, tsaka so, yun po, biglang nung nakilala niya yung ating Panginoon, so naging ano na po siya. Umayon na sa pangalan Sa Zacchaeus eh. Nakala ko naman Sakyo, yung pala Zacchaeus. Eh sa Tagalog pala, Ilocano yung Zacchaeus. Zacchaeus, Sakyo. Sa Ilocano Bible, Sakyo. Yung una po pala namin kotse, dyan namin pinangalan kay Zacchaeus nun eh. Kasi maliit po yung kotse namin eh. Kaya sa pangalan nun. Zacchaeus. Sa kanya namin pinangalan yung ano eh. Yung sasakyan namin kay Zacchaeus. Yung joke. Kinakinamumuhian talaga nila yung mga wanong araw eh. Yung mga tax collector dahil nung panahon na yun eh, mahigpit si ano eh. Si Julius Caesar yata ng emperador ng Rome. Roman Emperor po ang ano dyan eh. Ang Rome kasi mahigpit sila talagang kung sa mga pagdating sa tax. Takot ang mga tao sa Roman Empire, sa Roman Emperor na si Julius Caesar. Kaya mga tao sumusunod talaga. At si Jesus Christ, sinabi rin niya eh, sa isang pagkakataon na sabi niya, may nagtanong tungkol sa pagbibigay nga ng tithes sa mga synagogue. May nagtanong. Sabi, nandun yung mga kwan naman, yung mga asungot na mga, anong tawag doon, Manong Oscar, yung mga scribes, mga Pharisees, nakikinig sila. May nagtanong eh. Kala nila, makukorner na nila si Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, bigyan niyo ako ng dinari yung pera nung araw eh. Nakita nyo, ito, kaninong picture, yung image na nandito sa, kaninong larawan itong nandito sa coin, Julius Caesar, sabi niya. Yun. Ibigay ninyo kay Caesar, ang para kay Caesar, ibigay ninyo ang para sa Diyos. Ibigay ninyo sa Diyos ang para sa Kanya. Kaya yung mga Pharisees, nagkamot ng ulo, wala silang may question na kay Jesus Christ. Yun, doon na lang sinabi pa ni Jesus Christ na magbayad kayo ng taxes. Kaya yun, galit ang mga tao diyan sa mga tax collector. Yun naman ang utos ni Julius Caesar. Kaya itong mga tax collector siguro, pag nakakolekta ng 10, kay Julius Caesar yung 5, sa akin yung 5. Ganon, hinahati-hati. Kinukupit nila. Kaya ang description kay Zacchaeus, mayaman eh, wealthy. Kaya nga. Tax collector siya. Meron pa nga dun sa nagsimba, magkatabi, yung isa naman, yung kunyari, siya, banal siya. Magkatabi sila sa simbahan eh. Magkatabi sila sa upuan. Yung isa naman, sinner, tax collector. Pero siya nagsisisi sa Panginoon, humingi siya ng pagsisisi, gano'n. Sa kanyang mga nagagawa, nagre-repent siya sa loob ng simbahan. Ito namang papanggap na banal, sabi niya, sa halip na magdasal siya, sabi niya, Panginoon, itong katabi ko, makasalanan to. Parusahan ninyo, ito, tax collector ito, corrupt. Yun. Paglabas sila ng simbahan, sino ang na-bless? Sino ang napatawad? Hindi yung tax collector, yung isang nagbabanal-banal ng lalong dinidiin yung tax collector, siya ang hindi na-bless, siya ang hindi napatawad. Maraming galit dyan sa mga tax collector eh. At nga sino ba yan? Matthew ba yan? Yung disciples ni Jesus Christ? Opo. Tax collector nga po. Pinupulaan din si Jesus Christ, no? Ba't niya sinasama yun? Kasama niya si Matthew.
Kaya maganda itong halimbawa ito na pinag-aralan natin, itong buhay ni Zacchaeus. Amen. Talagang nagbago siya ng gusto. It's God's kindness that leads us to repentance. Yung pinakita ni Lord talaga sa kanya na, yun nga yung sinabi ni Pastor Jay na pinakita niyang kaibigan. Tirinato siya kahit na siya hinusga na masama. Tax collector nga. Pero inimbitan niya pa rin yung sarili niya na pumunta sa bahay ni Zacchaeus. Oo. Si Zacchaeus talagang nagrepent din dahil pinakamahirap talagang i-surrender sa Lord minsan yung mga kayamanan natin kasi lalo na pag pinaghirapan natin yun, di ba? Pero siya willing siya ibigay kalahati ng kayamanan niya. Tapos yung mga inutakan niya 4 times babalik niya. Yung mga dinaya niya 4 times na ibabalik niya, parang talagang milagro yung nangyari sa puso niya na repentance talaga, pagbabago na willing i-give up lahat yung mga bagay na yun kasi nga sa young rich man na ayaw niyang isuko yung kanyang kayamanan. So nalungkot siya nung sinabi ng Panginoon. Hindi katulad nito ni Zacchaeus na ano po siya, nag-offer na siya na mismo ang magsusurrender nung ano niya. So yun po yung gusto ng ating Panginoon, yung willingness po natin na magbago talaga, mag-repent. Amen. Ang ginaw naman na dito sa bahay namin. Patay mo yung AC. Naka-AC yata tayo. Nasa likod ko yung electric pa. Amen. Wala na pong magsishare. Mr. J, wala na po yata magsishare. Close po natin sa isang panalangin po muli. Father in heaven, we praise you, we glorify your name, Father God. Lord, maraming salamat nga po muli sa inyong mga salita, Lord God, na Lord, napag-aralan nga po namin tonight, Lord God, na nagsilbi nga pong encouragement sa amin ang buhay nga po ni Zacchaeus, Lord God, na Lord, hindi nyo nga po pinaramdam sa kanya na isa nga po siyang makasalanan or outcast na sa society. Lord, ganun din nga po ang pinaramdam nyo nga po sa amin na Lord, kahit gaano nga po kami nagkasala nga po sa inyo, Lord, na Lord, as long as we repented from all our sins, Lord, kayang-kaya nyo nga po kaming mapatawad din po, Lord God. Lord, maraming salamat nga po sa inyong mga promises sa amin nga po, Lord God. Lord, truly, Lord, napakabuti nyo nga po, Lord God. Yung inyo nga pong grasya, inyong kawaan sa amin sa araw-araw, Lord God. Lord, patuloy nyo nga po kaming pakagabayan sa paglakad nga po namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, O Lord God, na Lord, baguhin nyo nga po kami, lalo na nga po yung aming mga puso at isipan na ano nga po sa atake ng kaaway, O Lord. Lagi nyo nga po kaming gabayan sa tulong nga po ng banal na Espiritu nga po, Lord. Lord, maraming salamat nga po na Lord, patuloy nyo nga rin po kaming palakasin ang aming mga spiritual nga po, Lord God. Lord, patuloy nga po kaming mag-aral ng inyong mga salita, O Lord God, na po ng oras upang kami nga po ay makapagbasa, O Lord God. Lord, isin nyo nga po, O Lord God, minsan na nararamdaman namin ng katamaran, O Lord God. Alisin nyo nga po ito sa aming mga puso, sa aming mga isipan nga po, Lord God, na hindi nga po
manalo ang kaaway sa aming buhay. Yes, Lord. Yes, Lord. Lord, dinadalangin nga po rin po namin, O Lord, na patuloy nyo nga pong palaguin ang aming house church nga po, Lord God. Yes, Lord, Lord. dalangin nga po namin, O Lord, na makaten nga po muli ang aming mga kapamilya, O Lord God, na Lord, bigyan nyo nga po sila ng time, yung magandang schedule nga po, upang makadala nga rin po sila, O Lord, sa pag-aaral nga po namin at sa pananalangin nga po sa inyo, Lord God. Lord, maraming salamat nga po muli, O Lord God, sa inyong kabutihan, sa inyong grasya sa aming buhay, O Lord God. Yes, Lord. Mga pamindalangin, in Jesus' mighty name, in the guidance and by the power of the Holy Spirit. Amen. Amen.